Cakers, ngayon ipapakita ko sa inyo kung paano ko ginawa itong aking caricature cake, yung aking tao cake na nakakatakot. De, joke lang, medyo nakakatakot kasi ayan, natatawa ako eh. So ayan, pero i-share ko sa inyo kung paano ko to ginawa. Actually, last year pa tong cake na to, pero ngayon ko lang siya i-upload. Bale, ito kasi parang ano siya caricature siya ng aking anak. Pero ang nakakatuwa niyan, hindi nagmukhang bata yung cake natin, nagmukhang ano siya, adult. Kaya sabi ko sa asawa ko, hindi yata yung anak natin yung kamukha nung cake, ikaw. At sabi naman ng husband ko, sabi niya, kamukha ni Jackie Chan. So, ayun na nga. Pero natuwa ako kasi natapos ko siya, nakagawa ako for the first time ng ganitong klaseng cake, ng structured cake. Basta paalala ko, etong video na to, i-share ko kung paano ko siya ginawa. So, hindi siya tutorial kasi hindi naman talaga ako marunong ng ganito. So, tinry ko lang siya. I-share ko lang kung paano ko siya ginawa. So, itong cake natin na ito ay all edible siya. Yung cake dyan ay yung ulo at saka yung torso niya. Yung pinakababa, yung legs ay gawa sa Rice Krispies. Tapos binalot lang natin siya ng chocolate ganache. Tapos ito, ayan, tinatapalan ko lang ng cake din yung pinaka gilid ng ulo kasi nga yung buhok ng haircut ng anak ko parang ganyan yung hugis niya. So parang hindi na ako mahirapan pag nagpatong ako ng black na fondant dyan. Kayo ba, may mga nagawa na rin ba kayong ganito, caricature cake or tao cake? Share nyo naman sa akin kung ano yung nagawa nyong cake na kaparehas din nito. At kamusta? Nakakapagod ano? Talagang time consuming, ang effort talagang gawin. So ito na final coat ko na siya ng chocolate ganache. So ayan na siya, o diba? Natutuwa na ako ng lagay na yan kasi sabi ko, ay salamat, tapos na sa ganache. Magpo-fondant na lang. Tapos eto, galing na siya sa ref. So syempre, pagka galing ref, magmomoy siya. So, need mong tanggalin yung pagtutubig-tubig na yon para pagka naglagay ka ng fondant, hindi mamamasa yung fondant mo. So, yun, pwede kong ma-share na tip. So, ayan, nilagyan ko na ng mga kung ano-ano man sa muka. Ewan ko ba kung nakatulong yan o kung nakapagpapangit lang sa kanya yan. Mga nilagay ko dyan sa mukha niya bago ko ilagay yung fondant cover. Di ba parang mali? Kayo mga kaibigan, ano bang pwede nyo masuggest sa akin para magmukha siyang bata? Sa susunod, alam ko na. Ayan. Pero, ang totoo niyan, kapag ganito, ang alam ko, ayon sa aking pagre-research, ay dapat modeling chocolate talaga yung gagamitin sa ganito. Hindi talaga fondant kapag kayong mga mukha. Sa aking pagre-research sa mga nakita ko, modeling chocolate talaga yung mga ginagawa sa ganito. Kaso, hindi ko ginawa. Hindi kasi ako marunong nun. Although pwede naman makapanood sa YouTube kung paano siya gawin, hindi ako nag-try na gumawa ng sarili. At saka wala rin akong alam kung saan ako bibili nun. Wala sa mga baking store. Saan ba? Kaya I learned from my mistakes na dapat talaga modeling chocolate talaga yung ginamit ko. Kasi nga pagka fondant, ang hirap, hindi mo siya makukot-kot kung ano mang gusto mong gawin. Ihuhulma mo yung kunwari yung ilong. Kasi pagka na-expose na siya ng matagal sa hangin, magstay na siya. Kaya ang nangyari sa mukha niyan, parang mas matanda kaysa dun sa baby na dapat talaga bata-bata pa siya. Kasi nga, nagkulubot yung fondant. Alam nyo naman, ang fondant, kapag nailatag mo na siya, tapos na-expose na sa hangin, medyo mahirap na siyang parang kutkutkutin. So, tinatry ko pa siyang hulmahan ng yung ilong niya, yung lips niya, parang babagu-baguhin. Unlike kapag chocolate, tawag dito, modeling chocolate talaga yung ginamit. Natin siya, mape-perfect siguro natin yung itsura ng bibig, yung ilong, saka yung sa pisngi sa mata, ayan. So, eto, tapos na tayo sa hair and sa face, lalagyan na lang natin ng mata, at mukha na siyang tao. So, yung bibig niya, ewan ko kung ano na nangyari. So, ayan, lagyan natin ng ngipin. Bawasan natin, masyadong mahaba yung nagawa kong ngipin. So, ang hirap niya kasi ipinapasok ko siya sa loob. At ang iniisip ko dyan, paano ko kaya para mapapanipis yung lips niya, napakapal yung aking
gawa sa kanyang lips. Kaso hindi ko na maremedyohan kasi nga fondant yung gamit. Tapos, meron siya sa loob, diba? Nahihirapan akong gawa ng paraan. So, ayan, mukha talaga siyang ngipin. Nung nilalagay ko yan, aba, mukha talaga siyang may ngipin sa loob. Nakakatuwa. Yung lips lang talaga, yung panira. Parang naging si Suneo eh. Si Leo, ikaw ba yan? Ay, nako. So, okay. Paano bang gagawin dito kapag kaganyan? Paano ba ang lips? Turuan nyo naman ako. Para next time alam ko na ang gagawin ko. Kasi kita nyo, para siyang nakapout na parang ang pangit. Lalaki pa naman siya. Hintayin ko yung mga tips nyo na i-share sa akin sa comment section para next time pag gumawa ulit ako ng ganito, may idea na ako. Hindi na yung ganitong parang nakapouting lips siya. At medyo maayos-ayos na yung magagawa natin. Pero sa totoo lang, naglakas loob lang talaga akong itry itong ganitong klaseng cake kasi gusto kong subukan yung mga structured cake. Yung 3D cake kasi nakagawa na ako mga ilang times na. So ito, 3D structured cake. Para sa akin, medyo gusto ko yung mga ganitong klaseng cake kasi nasi-challenge ka na gawin yung mahirap. Kaso ang problema sa akin kasi konti pa lang yung mga umu-order sa akin talaga. Wala akong masyadong customers. So, lalo na yung mga 3D cakes, napakabihira lang talaga akong makatanggap ng ganyan. Kaya minsan kapag may mga okasyon sa bahay, like anniversary, kapag ka may budget at may time, ayun, doon ko na susubukan gumawa ng mga kakaibang cakes. Hoy, ano yan? Dinudot-dot mo na yung mukha. Hindi mo na mababago yan. Yan na yun. Ini-smudge ko kasi siya ng ini-smudge kasi tinatry ko siyang ayusin. Kasi nga mukha siyang tatay, hindi siya mukhang bata. And sad to say, talaga hindi na natin siya napabata. Kaya sabi ko, sige, hayaan ko na lang. Give up na ako dito sa pagpapabata sa kanya. Ito, isa pang stressful yung bibig. Ito, yung lips niya, iniisip ko kung paano ko siya pagmumukhaing happy. So, ayan. Tama ba ang ginagawa ko? Nilalagyan ko ng linya sa may gilid ng lips. So, dito na tayo sa may bandang paa. Bago ko ilagay yung pantalon niya, nilagyan ko muna ng mga fondant sa loob para yung itsura niya ay parang medyo kulukulubot siya. Hindi ko pala nasabi yung size nito. Sa pagkakatanda ko, yung size nung sa torso niya, ang size niyan ay size ng bento. 4 inches. Tapos, yung dun sa ulo niya, size niyan ay 6 inches. Ito pala siya, bago ko pa siya coveran. Coveran talaga ng ganache. Bali, 4x4 saka 6x5. Ayan. At baka maitanong nyo kung ano yung gamit kong fondant dito. DLA fondant yung gamit ko. Kaya sa lahat ng mga fondant cakes ko, yun talaga yung ginagamit ko. Bumibili lang ako. Dahil siguro minsan talagang tamad na tamad ako yung gagawa pa ako. Gusto ko, ayan na, ready na siya. Tapos, masarap siya. Yan ay bago pa magkaroon ng newly improved recipe yung DLA. Ngayon kasi maano na siya, ma-oil, 'di ba? Pero kahit gano'n na nagbago yung recipe niya, masarap pa rin siya, gano'n pa rin, mas masarap siya. At siya pa rin ang bibilhin. Hindi ko pa na-try yung ibang brand pero si DLA pa rin yung binibili ko. Kaya, DLA Bikini Me. So, eto na. Dito na tayo sa polo niya. Sa long sleeve. Yung dyan naman sa braso, may wire yan. Tapos binalutan ko lang siya ng foil. Tapos, saka ko siya binalot din ng fondant. At ito, ang style niya ay nakaangat ng kamay saying, hi! So, ayan. At tapos na tayo. Natapos din sa wakas. So, ito na ang ating caricature cake. So, yun lang for today's video. Thank you for watching. Babush! Sana nagustuhan nyo yung aking pag-share ng tao cake. So, next time ulit, yun lang. Babush!